Mahal kong mga kaibigan, kumusta po kayo? Alam nyo ba, marami sa atin ang gustong-gustong kumain ng seafood. Sino ba naman ang hindi, di ba? Lalo na dito sa atin sa Pilipinas, napapaligiran tayo ng dagat, kaya napakadaling makahanap ng sariwang isda, hipon at iba pa. Masarap na, malinamnam pa. Pero meron bang nakapagsabi sa inyo na baka ang mga paborito nating seafood ay yun din pala ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay madalas tayong nanghihina, sumasakit ang mga kasu-kasuan at bumibilis ang pagtanda? Naku, yan ang isang masakit na katotohanan na kailangan nating pag-usapan. Minsan, ang akala nating nakabubuti sa atin, lalo na sa ating edad na 60 pataas, ay yun pala ang nagiging sanhi ng ating mga karamdaman. Madalas, ang kinagawian natin sa pagkain ng seafood ay nakadikit na sa ating kultura at tradisyon. Halimbawa, tuwing may handaan, hindi mawawala ang pritong isda, inihaw na pusit, o kaya'y sinigang na hipon. Masarap kainin, masarap kasalo ang pamilya. Pero ang hindi natin alam, may ilang klase ng seafood na kung hindi natin pag-iingatan, ay magiging sanhi ng mga problema sa ating kalusugan. Pwedeng makatrigger ng pamamaga sa katawan, makaapekto sa memorya, o kaya'y magpataas ng risk sa sakit sa puso. Kaya naman, sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na pinakamasamang seafood na dapat iwasan ninyo. At kasabay nito, ipapakita ko rin ang 4 na pinakamabuting klase ng seafood na dapat nating kainin araw-araw. Tandaan, hindi natin kailangang mag-alala dahil may kapalit naman ang mga to na masarap at mas nakabubuti pa. Manatili lang kayo hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na talagang magpapabago ng pananaw ninyo. Simulan natin sa una sa listahan ng mga dapat iwasan. Alam ko marami sa inyo ang magugulat pero ang una ay ang mga uri ng isdang mataas sa mercury. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa mercury? Ito ay isang natural na substance na matatagpuan sa dagat at dahil sa polusyon, dumadami ito sa ating mga karagatan. Ang masama pa, kapag kinain ng mga isda, naiipon ito sa kanilang katawan. Ang mas malalaking isda, dahil mas matagal silang nabubuhay at mas marami silang kinakain, ay mas mataas ang level ng mercury sa kanilang laman. Bakit ito delikado para sa atin? Sa ating edad, ang ating mga katawan ay hindi na kasing bisa sa pag-alis ng mga toxins tulad ng mercury. Kapag naipon ito sa katawan, maaari itong makasira sa ating nervous system na siyang nagiging sanhi ng pagkakalimot, panghihina ng kalamnan, at minsan pa nga pwedeng maging dahilan ng pagkataranta o pagiging matamlay. Kaya naman, anong mga isda ang dapat nating iwasan? Ang pinakamataas na level ng mercury ay kadalasang matatagpuan sa mga malalaking isda na nasa tuktok ng food chain. Kasama dyan ang swordfish, king mackerel at tilefish. Sa Pilipinas, madalas din tayong kumain ng tuna, lalo na yung malalaki at matatanda na. Kung kakain man tayo ng tuna, piliin natin yung skipjack tuna na mas maliit at mas mababa ang mercury content. Pero mas mainam pa rin na hindi ito laging kinakain, yung minsan lang sa isang buwan. Tandaan, hindi lang sa isda nakikita ang mercury, kaya dapat maging maingat tayo. Ang pangunahing punto dito ay iwasan ang mga malalaking isda na matagal nang nabuhay sa dagat. Ito ang pinakasimpleng paraan para maiwasan ang mercury. Halimbawa, kung nasa palengke kayo at makita ninyo yung isang malaking tuna, isipin agad na mataas ang mercury content nito. Sa halip, maghanap kayo ng mas maliliit na isda. Ang susunod na dapat nating pag-usapan ay ang mga processed seafood. Marami sa atin ang kumakain ng processed seafood para sa convenience. Sino ba naman ang hindi nalalasap ang sarap ng canned tuna, sardines, or di kaya yung mga fish balls na nabibili sa kalsada? Masarap, mura, at madaling lutuin. Pero sa likod ng convenience na yan, nagtatago ang mga panganib sa ating kalusugan. Ang mga processed seafood ay kadalasang mataas sa sodium, preservatives at artificial additives. Ang mataas na sodium, halimbawa, ay direktang nakakaapekto sa ating blood pressure na nagpapataas ng risk sa sakit sa puso at stroke. Sa ating edad, napakahalaga na bantayan natin ang ating blood pressure. Ang mga preservatives naman ay maaaring mag-trigger ng inflammation sa katawan na siyang ugat ng maraming sakit tulad ng arthritis at diabetes. Kaya kung gusto nating kumain ng seafood, piliin natin yung sariwa. Pumunta tayo sa palengke at bumili ng bagong huli. Hindi lang mas masarap ang lasa, mas panatag pa ang loob natin na walang preservatives o sobrang asin. Kung wala naman kayong choice at canned seafood lang ang available, basahin ninyo ang label. Hanapin ninyo yung low sodium at no added preservatives. Pero mas mainam pa rin na lutuin na lang ang sarili nating isda.
Halimbawa, kung gusto nating kumain ng tuna, bumili na lang tayo ng sariwang tuna at lutuin natin ito. Mas masarap pa at mas healthy. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pangatlong klase ng seafood na dapat nating iwasan. Ang pangatlo sa listahan ay ang mga farmed seafood, lalo na yung hindi natin alam kung saan nanggaling o paano sila pinalaki. Marami na tayong naririnig na balita tungkol sa pag-aalaga ng isda sa mga fish pond na gumagamit ng mga antibiotics at kung ano-anong chemical para mapabilis ang kanilang paglaki at maiwasan ang sakit. Ang masama pa, minsan ay kulang sa sustansya ang kanilang pagkain. Kapag kinain natin ang mga isdang ito, hindi natin maiiwasang maapektuhan din tayo. Ang mga chemical at antibiotics na ito ay maaaring magdulot ng resistensya sa ating katawan at ang kulang sa sustansyang laman ng isda ay hindi magbibigay ng sapat na benepisyo sa atin. Paano natin malalaman kung farmed o wild-caught ang seafood? Minsan nakalagay sa label pero kung nasa palengke tayo, mahirap malaman. Ang isang tip ay tanungin ang ating mga suki. Karamihan sa mga suki sa palengke ay alam kung saan galing ang kanilang paninda. Kung hindi sila sigurado, mas mainam na piliin na lang ang mga isda na alam natin na galing sa karagatan. Halimbawa, kung meron tayong malapit na dagat sa ating lugar, mas malaki ang posibilidad na yung mga isda ay galing doon. Kung bibili naman tayo sa supermarket, basahin natin ang label at kung wala, mas mainam na hanapin ang wild-caught na label. Mahalaga na maging mapanuri tayo sa ating mga kinakain. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na seafood na dapat iwasan at ito ay ang mga maraming taba at inihaw sa uling. Sino ba naman ang hindi gustong kumain ng inihaw na pusit, hipon o isda? Napakasarap nito lalo na kung may kasamang sausawan, di ba? Pero ang pag-iihaw, lalo na sa uling at kapag nasusunog, ay nagpo-produce ng mga chemical na tinatawag na heterocyclic amines, HCAs, at polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs. Ang mga chemical na ito ay pwedeng maging sanhi ng cancer. Dagdag pa rito, ang mga mayayaman sa taba na seafood ay mas mataas ang tendency na magkaroon ng mga chemical na ito kapag inihaw. Kaya kung talagang gusto nating mag-ihaw, gawin natin ito sa mas malinis na paraan. Halimbawa, gumamit tayo ng oven o air fryer. O kung uling talaga, siguraduhin na hindi nasusunog ang balat ng isda. Maaari din tayong gumamit ng foil para maiwasan ang direct contact sa uling. Sa halip na mag-ihaw, pwede rin naman nating ilaga, steam, o gawing sinigang ang seafood. Mas masarap pa at mas healthy. Ngayon naman, bago tayo dumako sa mga dapat kainin, tandaan natin na ang pag-iwas sa mga ito ay hindi ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng kumain ng seafood. Hindi, sa halip, ito ay isang paalala na maging mapili tayo. Ang mahalaga ay ang moderation at ang kaalaman sa kung ano ang kinakain natin. Ang pagiging maingat ay susi sa isang malusog at mahabang buhay. Huwag tayong matakot sa mga pagbabago dahil ang mga ito ay para sa ating ikabubuti. Ngayon, pag-usapan na natin ang 4 na pinakamabuting seafood na dapat nating kainin araw-araw. Ngayon na alam na natin ang mga dapat iwasan, pag-usapan naman natin ang mga dapat nating kainin. Sigurado ako, excited na kayong malaman ang mga ito dahil marami sa mga ito ay pamilyar na sa atin at pwedeng-pwede nating kainin araw-araw. Ang unang-una sa listahan ay ang mackerel o mas kilala sa atin bilang alumahan o hasa-hasa. Naku, sino ba naman ang hindi nakakaalam ng inihaw na alumahan o pritong alumahan? Masarap na, siksik pa sa nutrisyon. Ang mackerel ay isa sa pinakamagandang source ng omega-3 fatty acids na kilalang-kilala sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga sa ating katawan. Kapag nabawasan ang pamamaga, nababawasan din ang sakit sa kasukasuan, sakit sa puso, at nagpapabuti pa ito sa ating memorya at brain health. Ang mackerel ay mas maliit din kumpara sa tuna, kaya mas mababa ang mercury content nito. Sa ating edad, napakahalaga na palagi tayong may omega-3 sa ating katawan. Kaya naman, gawin nating habit ang pagkain ng alumahan o hasa-hasa. Pwede itong ilaga, steam o gawing paksiw. Ang pangalawa naman sa listahan ay ang sardinas. Hindi lang ito mura at madaling hanapin, kundi sobrang healthy pa. Ang sardinas ay isa pang powerhouse ng omega-3. Bukod pa rito, ito ay mayaman din sa calcium at vitamin D na parehong mahalaga para sa ating mga buto. Alam natin na habang tumatanda tayo, humihina ang ating mga buto at nagiging prone tayo sa osteoporosis. Ang pagkain ng sardinas ay isang natural at masarap na paraan para mapanatili ang lakas ng ating mga buto. At dahil maliit ang sardinas,
halos wala itong mercury. Kaya kung naghahanap kayo ng healthy at budget-friendly na seafood, sardinas ang sagot. Pwede nating gawing sardinas sa kamatis o kaya'y iprito at gawing ensalada. Ang ikatlo sa listahan ay ang hipon. Naku, sino ba naman ang hindi paborito ang hipon? Sinigang na hipon, buttered garlic shrimp, inihaw na hipon. Napakaraming paraan para lutuin ito. Pero bukod sa sarap, ang hipon ay isa ring magandang source ng protein, vitamin B12 at iron. Ang protein ay mahalaga para sa ating mga muscles na unti-unting nanghihina habang tayo ay tumatanda. Ang vitamin B12 naman ay mahalaga para sa brain health at sa paggawa ng red blood cells. Ang iron ay nakakatulong para maiwasan ang anemia at panatilihin tayong masigla. Basta't siguraduhin lang na sariwa ang ating bibilhing hipon at lutuin natin ito sa paraang healthy, tulad ng pag-steam o pag-saute sa konting mantika. At ang panghuli sa ating listahan ay ang tilapia. Ito ay isa sa pinakakaraniwang isda na makikita sa ating mga palengke at may-ari ng mga fish pond, ngunit mahalaga na piliin natin yung mga galing sa malinis na fish pond. Ang tilapia ay isang magandang source ng protein at selenium. Ang selenium ay isang powerful antioxidant na nakakatulong sa pagprotekta ng ating mga cells sa damage. Makakatulong din ito sa ating thyroid function. Masarap at madaling lutuin ang tilapia. Pwede nating itong iprito, i-steam o gawing pinaksiw. Ang mahalaga ay piliin natin ang mga galing sa mapagkakatiwalaang source. Kaya naman sa huli, tandaan natin ang mga pinag-usapan natin. Iwasan ang mga isdang mataas sa mercury tulad ng malalaking tuna, iwasan ang processed seafood na may maraming sodium at preservatives, maging maingat sa mga farmed seafood, at iwasan ang nasusunog na inihaw na seafood. Sa halip, kumain tayo ng mackerel, sardinas, hipon at tilapia. Ang mga simpleng pagbabago na ito sa ating pagkain ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Sabi nga, maliit na pagbabago, malaking benepisyo. Hindi natin kailangang mag-alala dahil ang mga pagkain na ito ay madaling mahanap at abot kaya. Mahal kong mga kaibigan, ang kalusugan natin ay ang ating pinakamahalagang yaman. Huwag tayong maging kampante sa ating kinakain. Magtanong, maging mapanuri, at piliin natin ang mga pagkain na magpapalakas sa atin. Pwede ninyong i-share sa comment section kung ano ang paborito ninyong seafood sa mga nabanggit ko o kung may iba pa kayong tips para sa ating mga kababayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-like nyo at i-subscribe na rin sa channel natin para sa iba pang makabuluhang impormasyon na makakatulong sa atin. Alagaan natin ang ating sarili dahil masarap pa rin ang buhay sa ating edad. Mabuhay at mabuhay ang ating kalusugan.